Ganito ang sitwasyong inabutan ng GMA News sa NAIA Terminal 3 pasado 1:00 ng madaling araw. Kakaunti ang nakabukas na ilaw at hindi rin gumagana ang x-ray at body scanners. Ang mga pasahero, pila-pila sa departure entrances dahil ipinahinto ang pagpapapasok sa paliparan. Very uncomfortable, disappointing. This is the worst airport ever. Kung maaari sana, bilisan nyo na, kawawa naman kaming mga tao dito na naghihintay. We've been told nothing. Absolutely nothing has been communicated to us, which I find quite surprising. Not by the airlines, not by the airport, nothing. Ang grupo ng mga atletang ito nalilipad sanang Jensan. Umaasa pa rin sanang matuloy ang kanilang flight. Hindi namin nakakala na ganito yung dadatnan namin. Walang nagsasabi kung anong gagawin. Kanina po kami naghihintay, maraming nakapila, nagkasingitan na. Dismayado naman ang pamilya na ito na 10:00 sana ng gabi ang flight pero 1:00 na madaling araw. Nakapila pa rin sa labas ng airport. Ang hirap. Siyempre may mga anak ko kong dalawa. Tapos ngayon naranasan pa namin to. Napakahirap talaga. Paliwanag ng Manila International Airport Authority, nagkaproblema sa substation ng Meralco bago mag 9:00 kagabi. At ang generator sets ng Terminal 3 kulang para supplyan ng kuryente ang buong paliparan. Nung nag-trip yung energy, na-drain yung batteries natin sa ating stations dito sa Terminal 3. That is why we have to fully restore them again to full power when the power came back in at 12:30 a.m. 2:00 na madaling araw, hindi pa gumagana ang mga air conditioner at ilang pasilidad. Kaya naman kapansin-pansin na namamaypay ang mga pasahero sa loob ng terminal habang napakahaba ng pila sa mga check-in counters. Anunsyo ng pamunuan ng MIA, tawagan daw ng mga naapektuhang pasahero ang mga airlines kaugnay sa kanilang mga naantalang flights. Sa ating Air Passenger Bill of Rights, kung meron kang terminal delay of at least 3 hours. Hindi pa nakapagbigay ng datos ang MIA kung ilang flights ang naapektuhan ng aberya sa airport. Tiniyak naman ng MIA na gumagawa sila ng paraan upang hindi na maulit ang pangyayari ngayon lamang rin daw nila naranasan. Von Aquino, GMA News. Iginit naman ng Meralco na walang naging problema sa kanilang panig. Ayon sa tagapagsalita ng Meralco na si Joe Zaldariaga, ang load sa kuryente sa NAIA Terminal 3 ang nagkaproblema kaya nagkaroon ng brownout. Batay sa isinagawa nilang assessment, maayos daw na gumagana ang circuit sa kanilang substation. Wala rin umano naging problema sa daloy ng kuryente, taliwas sa pahayag ng Manila International Airport Authority.